Heto na! Nagsalita na VP Sara, gusto ko makita taong bayan kung gaano ko walang ya si PBBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elmer B. Hugalbot. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Pahayag ito ni BP Sara. Nasa Davao siya. Doon siya nag-celebrate ng Philippine Independence Day. Nagsalita siya tungkol sa presidency ni PBBM. Kasi may bali-balita, Ramon Tulfo nagbalita na mga supporters daw ni BP Sara lulusob sa Malacanang ngayon para agawin ang kapangyarihan. Makita nga natin yun. Napakaganda ang sabi niya na gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Ibig sabihin, gusto niyang matapos ang termino ni BBM para lalo pang mapadayag ang kanyang kapalpakan, kawalang hiyaan. I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yun. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si PBBM. So, Ulit. Ayun na. Bago ulitin ni General Macanas, no? Siguro, mga katunay, malinaw sa inyo yung sinabi ni VP Sara na talagang wala siyang plano agawin yung kapangyarihan o pwesto ni PBBM sa kanya. 'Di ba? Kasi nga gusto makita daw ng mga taong bayan kung gaano kawalang hiya yung administrasyon. Baka mamaya may resback na naman si Auntie Claire dyan. Alam niyo naman si Auntie Claire is hindi nauubusan ng resback yan kay VP Sara. Basta pag si VP Sara nagsalita, sigurado, obligado magkakaroon ng resback si Auntie Claire. Ayan ang senaryo natin. So para sa akin kasi, no, at may punto din naman si VP Sara kahit papaano. Tama naman yun na hindi niya pinapakita o hindi niya talaga dapat ipakita, lalong-lalo na sa mga kalaban niya, na siya ay haragan sa kapangyarihan. Ibig ko sabihin, kasi ang iisipin sa kanya ganito, ibig ko sabihin ganito kung sakaling gusto niyang agawin ang pwesto ni PBBM, ipapakita niya, makikiisa siya, ganito, ganyan, ganyan. Iisipin ng mga kalaban niya is parang haragan sa kapangyarihan si BP Sara. Kasi 'di ba, yan yung isa sa ibinibintang sa mga Duterte. Yan ang isa sa pinaparatang sa kanila. Na sila raw talagang parang tigang sa kapangyarihan, talagang ayaw ibigay ang mga posisyon, ganto, ganyan, ganyan. So dito, sa nangyayaring to, sa mga sinabi niya, is dito ipinakita niya talaga na ang mga Duterte ay hindi haragan o tigang sa kapangyarihan. Tama yun. 'Di ba? Hindi niya binibigyan ng pagkakataon yung mga kalaban o yung mga taong dumudungi sa pangalan nila na magkaroon ng bala na ipuputok sa kanila. 'Di ba? Tama yun. Mas maganda tapusin na lang yung termino kasi sa totoo lang, no? Hindi. Kasi sa totoo lang, walang mangyayari din mga katunay.
Kung sakasakaling magkaroon ng mga ganyang rally-rally, marami lang masasaktan. Magkakagulo lang. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Gusto natin ng mapayapa. Siyempre, sino ba naman na ang ayaw na magpalit? No? Magpalit ng mamumuno sa bansa natin. Kahit ako, isa ako doon. No? Sa may kagustuhan na talagang mapalitan naman talaga kasi parang iba na yung nangyayari sa bansa natin. Pero sa tingin nyo ba mga katunay, meron tayong laban? Yes, meron tayong laban. Pwede rin na kapag nagkaisa ang mga Pilipino, nagkaisa ang mga sumusuporta kay BP Sara, is maaari. Pero sa totoo lang, dadaan talaga sa butas ng karayom bago mangyari yun. Alam naman natin na talagang kapit-tuko yung mga nasa posisyon ngayon at alam natin na hindi sila bibitaw. Sa Senado pa nga lang nakikita natin, di ba? Oh, hinalal nila yung mga sarili nila nang wala doon ang grupo ni Senator Alan. Di ba? Kita nyo naman, simula nang hinalal nila yung mga sarili nila, ayaw na nilang ibalik kay Senator Alan ang posisyon. Tinanggal na dire-diretso si Senator Alan kahit alam nila na merong mali sa ginawa nila. 'Di ba? Lalo na ngayon. Mga nakaposisyon is nagkakaisa sila, nagkakampihan sila. Kumbaga ito yung kalaban yung mga nakapwesto. Kung magkakaroon man ng mga ganyan, kung lalaban si BP Sara, ganito, ganyan, is parang mahirap. Mahirap talaga ako, direct to the point talaga mga katunay. Mahirap talaga yung ganitong sitwasyon. Baka mamaya, pag nagkaganon, mamaya magdeklara pa ng martial law ng mga ganyan di ba? Kapag may mga kaguluhan. So kung dadaanin mo naman sa peaceful, wala. Mga manhid na yung mga yun. Hindi makikinig yung mga yun. Diba? Kaya siguro, kapag desisyonan niya na hindi ko planong agawin yan, sige na. Pagpatuloy mo na, tapusin mo yung termino mo, basta walang Noel, ha? Diba? Kasi kumakalat yung Noel no election Sana totoo na hindi totoo yun. No? Yung Noel na yun. Kasi in-interview si PBBM about dun So sinabi niya naman, walang ganun. No, talaga lang Basta yun ang pinakawakan natin. No? Constitutional successor, I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra-constitutional means to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yun. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Madiin yun Ang sakit! Walang hiya. Ako rin, ganyan din ang pananaw ko. Magtiis na lang tayo. Pabayaan na lang natin na tapusin niya ang kanyang termino. Tama. Para lalo siyang, I don't know, kung lalo siyang masatisfied o lalo siyang madismaya. Kasi sa ngayon, negative 15% na siya. Sa tuloy-tuloy na pagbagsak, paglugmok ng ating bansa ekonomiya. Speaking... Ayun sa totoo lang kasi, hindi rin naman ganun kadali Kunwari, si BP Sara is sumama o makinig sa mga panawagan na ganyan, tumayo ka na, manindigan ka na. Di ba? Kung siya sasali sa mga ganun, gaano kagaransya na magiging effective yun? Kasi sinasabi ko nga kanina, kapit-tuko na yung mga yun Malabo nang basta-basta bumaba yun at malabong basta-basta na lang nila ibigay kay VP Sara yung posisyon. Dahil alam naman natin kung sakasakaling si VP Sara ang pumalit sa posisyon ni BBM, alam naman natin na marami talagang makukulong. Alam naman natin talaga na may mga naging problema dyan na ayaw nilang resolbahin. No?
na pwedeng buksan ni BP Sara, lalong-lalo na yung flood control project. So talagang haharangin nila yan kasi maraming maraming pwedeng mangyari kung si VP Sara ang papalit. Maraming pwedeng mangyari sa kanila na pwede silang makulong, pwede silang mapanagot. 'Di ba? 'Yun ang iniiwasan nila, kaya nga yung Blue Ribbon parang syempre nagiging usap-usapan, ayaw ibigay sa mga sa mga senador na hindi kayang hawakan sa leeg, 'di ba? Kita mo naman kung gaano nila pigilan ang grupo ni Senator Alan. So, malabo talaga. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom bago talaga mangyari yun. Kaya sinabi nga ni General Macanas, pabor siya. Pabor siya na tapusin na lang. Tiyagain na lang. Wala naman tayong magagawa, mga katunay. Gaya nga na sinabi ko, may posibilidad na pwedeng maraming masaktan. Kasi kung dadaanin din naman, syempre tayo, ulitin ko, gusto nating daanin sa peaceful na ganyan, maaapektuhan ba sila doon? Di ba? Kumbaga sa kapal ng mukha, hindi sila maaapekto sa ganun. Di ba? So tapusin na lang. Siguro pwede kang makapag-isip ng mga ganun or kung sakasakaling dumating yung 2028, tapos biglang walang eleksyon. Ayun. Pwede siguro na siguro ang mga taong bayan nun makapag-isip-isip na. Di ba? Siyempre, iba na yun 2028, tapos biglang, walang eleksyon, magkakaroon extended. Ngayon lang mangyayari uli yun. Ganun. Di ba? Doon na siguro tayo mag-isip. Pero sa ngayon talaga, wala tayong ibang dapat isipin. Kumbaga, tsagain na lang natin. Di ba? Kasi si VP Sara, kita nyo, nagtsatsaga, Nagtsatsaga siya. Di ba? Pinagtsatsagaan niya ako ano yung nangyayari ngayon sa mundo ngayon. Ay, sa bansa natin ngayon. Di ba? Kaya medyo, alam natin na medyo hindi na kumikilos masyado si VP Sara kasi sa totoo lang, kumilos man siya't hindi, masama pa rin ang tingin sa kanya ng administrasyon. At lalong-lalo na ng mga galit sa kanya. Kaya, okay lang. Medyo lay-low lang ng konti si BP Sara. Ganyan lang. Tama yung mga nagiging desisyon niya. Hindi pwedeng masyado kang maging mapusok. Hindi pwedeng yung basta-basta ka na lang susugod sa isang gera na alam mong napakaraming kalaban. Hindi pwedeng gano'n. Tapos mag-isa o tatlo lang kayo. Ay, mali yun. Yari ka doon. Speaking of economy, foreign direct investment. May nakita kong post kanina ng, I think, Manila Bulletin. Yung foreign direct investment compared the first quarter of last year and first quarter ngayon, bumaba ng napakalaki. Halos $1 billion. Nung first quarter of last year, mayroong foreign direct investment na $2.17 billion. Yan na. Ngayon, first quarter of this year, naging 1.17. Basta bumaba ng $1 billion ang foreign direct investment. Bakit? Wala na. Sino pang magtiwalang mag-invest sa ating bansa na balitang nangyayari? Una, corruption. Corruption. Pag-kidnap kay PRRD, balitang-balita yun. Sa tingin nyo, nakakatulong sa image natin yun? Yung dating presidente, kinidnap, pinadala ng sarili niyang gobyerno at isinorender sa ICC. Kaya tayo, nakakahiya na tayo sa ibang bansa kasi ganito yung mga nagiging balita sa atin Di ba? Halos politika lang, agawan sa kapangyarihan. Di ba? Sabi ng mga nasa ibang bansa, yung mga tao dyan, yung mga lingkod bayan dyan sa Pilipinas, masyadong uhaw sa powers. Alam mo, lasing Di ba? Nakakahiya. Halos para sigurong pinagtatawanan na tayo ng ibang bansa 'Di ba? So ito nga sinasabi ni General na bumabagsak. Kahit naman tayo napapansin natin, yung ekonomiya natin is parang 'di ba? Hindi naman ganun ka ganda, no? Malayo sa ipinangako. Siguro ayan diyan natin makikita kung talagang sa loob ng 6 na taon
kung ano ang magandang ginawa niya kung sakaling matapos ang termino niya. Ngayon, kung puro pangit ang lumabas, yun na, panahon na para palitan. 'Di ba? At least yun, dadaan tayo sa malinis na paraan. Kumbaga parang sinasabi ni BP Sara dito, ayaw niyang umupo sa Malacanang o pumalit kay BBM nang mabilisan na parang ganun-ganun lang na hindi dumaan sa tamang proseso. Gusto ni BP Sara lahat dumaan sa tamang proseso. Kasi kung talagang suportado si BP Sara ng mga sumusuporta sa kanya, handa rin silang maghintay. 'Di ba? Kumbaga kung kailan ang tamang tiyempo bago sumugod sa kalaban. Kumbaga hindi pa ito yung tamang panahon. Kasi napakalyamado nila eh. Lyamadong-lyamado talaga yung kalaban ni BP Sara. 'Di ba? Hindi nila alam kung saan sila pupulutin pag nangyari yun. So syempre iniisip lang ni BP Sara yung kapakanan ng bawat tao. Kaya huwag kayong magagalit masyado kay BP Sara kung sakasakaling ayaw niya o hindi niya pinapatulan yung mga udyok sa kanya na sumama sa ganito o magbuo na ng ganito, ganyan. Nag-iisip si BP Sara. 'Di ba? Buti nga siya nag-iisip, hindi siya mapusok eh. 'Di ba? Kumbaga binabalanse niya pa rin yung mga nangyayari. To me, that's a bad image of our We do not know how to protect our citizens. We don't have sovereignty at all. Tapos ito ngayon, bangayan sa Senado. Oh. Balita sa buong mundo, yung nagkaputukan na sa Senado. Tapos ito ngayon, 2 ang Senate President. Nag-aagawan. Kailan nagkaroon ng ganyan, no? 2 Senate President. Balitang-balita yung impeachment trial ni BP Sara. First time in history na ang Vice President ang ini-impeach. Oo. Nakakita, Vice President ini-impeach. Mantakin mo, no? Talagang nakakahiya yung gano'n, no? Vice President ini-impeach. Samantalang hindi naman siya yung nagpapatakbo ng bansa natin. Hindi naman siya yung humahawak sa bansa natin. Hindi naman siya yung nagdidesisyon para sa bansa natin. Vice President lang siya, kumbaga, siya yung pwedeng maging kapalit ng presidente kung sakaling may mangyari sa presidente, magkasakit yung presidente o aalis yung presidente or what, or ganun, ganyan. Pero nagtaka ka, no? Kumbaga parang, bakit lahat kinargo kay BP Sara na parang siya yung presidente? Kurakot si BP Sara, na ganito si BP Sara, ganyan si BP Sara. Yung mga tipong bagay na dapat mong ibintang o iakusa sa kung sinong namumuno ng bansa natin, sa kanya inaakusa kay BP. Kahit naman yung budget, sino ba may control niyan? Yung confidential fund niyang yon? Siya ba ang naglabas ng pera niya noon? Hindi. Binigay nga lang sa kanya yun eh. Kaso tinatanong nila saan ba ginastos yun eh, no? Buti pa yun, tinatanong niyo yung confidential fund ni BP Sara kung saan ginastos. Yung kinurakot sa flood control project, bakit hindi nyo tinatanong kung saan ginastos? Kaya napapagalataan, kahit sabihin nila na hindi naman para politika to eh. Hindi pinupolitika si BP. Hindi. Wag na kaming gawing tanga, wag na tayong magtanga-tangahan. Halatang halata naman na pinupolitika talaga dito si BP Sara at talagang ayaw nyo siyang maging presidente o tumakbo bilang presidente. 'Di ba? Kasi alam nyo na sa sarili nyo na malakas si BP Sara kasi kung mahina yan, wala kayong pakialam dyan. Hindi nyo pag-aaksayahan ng oras yan. Kaso alam nyo sa sarili nyo na may posibilidad na manalo siya, malakas siya. Kaya kita mo naman, ginagawa nila lahat para si BP Sara, mawala sa eksena. Sabi ni Mr. Lito Banayo, ang ini-impeach, yung isang opisyal na nakakadala ng kapahamakan sa bansa. Kaya ang Vice President, wala naman siyang ginagawa. Wala naman eh. Spare tire lang yan, tapos i-impeach. Spare tire lang nga. Kasi klaro, ang kanilang adhikain is mawala si BP Sara sa candidacy niya sa 2028. Yun lang talaga ang ano. Kaya ngayon, pinag-aagawan nila ang Senate leadership para kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. Kahapon, ang acting Senate President ko nag-post sa kanyang social media page. Dapat 16
ang constitutional threshold para makonvict Oh. si VP Sara. Which is true. Ngayon, Pero sa okay, tingin mo ba, General, sa tingin nyo ba mga katunay na malaki ang pag-asa ni VP Sara na manalo? Lalong-lalo na, alam naman natin, hawak na ng iba yung Senado. Dahil alam naman natin, to si Gatchalian, siya ang tinuturing na Senate President ng administrasyon. In-announce na nga siya. Halatang kampihan, no? Yung tipong kahit mali ka, kukonsintihin ka. Eh sinabi na nga ng Supreme Court na mali yun. Iba talaga yung salitang bendalo. Nagagamit talaga nila yan, no? Talagang gamit na gamit na gamit. Ang galing mo, Erwin Tulfo. hapon din, bigla niyang dinilit. Ngayon, ang chief prosecutor ng House, si Luis Tro, kini-question niya na wala daw nakalagay na 2/3 of 24 sa Constitution. Nakalagay lang daw na of all members of the Senate. Ilan bang members of the Senate? Di ba 24? Oh, 24. Kailangan daw linawin ng Korte Suprema. Kasi, baka lang opinion ko lang baka may plano sila na ang basehan nila of all senators present in the impeachment trial. Ibig sabihin, 22 na lang dahil wala si Bato, wala si Jinggoy. Oh. Ganon bang ibig nila? Kaya ang dami nilang palusok. Kaya ganito na po ang nangyayari sa Magulo. ating bansa ngayon. Masyadong, agree ako kay VP Sara, masyadong garapalan na ang pagiging Yes, talagang pagkawalang garapalan ya ni BBM. Statement niya na, makikita. So talagang garapalan na talaga, kitang-kita naman talaga is harap-harapan na yung nangyayari. Parang sanay na sila sa mga harap-harapan eh. Kita nyo, parang sa mga ganyan-ganyan na inakusa sa kanila, sa mga ganito, parang hindi sila tinatamaan. 'Di ba? Okay pa rin sila. Eh wala eh, hawak nila ang bit eh. Pero sana wag dumating yung panahon na sila naman yung mapunta sa ilalim. Kasi kapag sila yung napunta sa ilalim, sigurado yari na. Naku. Kaya nga, yung mga post nila tungkol sa kanilang mga ang dami, 80 to 90% ang tumatawa, galit sa kanilang mga ginagawa. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.